Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. It's dito po sa programa ni Attorney Ferdinand Topacio. Namali ata basa ko. Topacio pala. Kala ko Topacio. Ito. Sa programa ni Attorney Topacio ay tila ba kinampihan niya ang naging pahayag kamakailan ni Representative Bong Suntay tungkol kay Ann Curtis. Bukod pa dito mga kababayan, ay nagawa rin niyang puntirehin ang kapatid ni Ann na si Jasmine Curtis Smith sa pagpo-post sa publiko ng mga larawang nakabikini. At hindi lang yon mga kababayan, pati si Ivana Alawi, nadamay din, nabanggit niya rin. So calling on Ivana Alawi, nabanggit ka ni Topacio yan sa kanyang programa at sabi kaya daw kayo post sa social media ng nakabikini para daw kayo ay pagpantasyahan. Yun ang sabi ni Topacio, ni Topacio. Ito mga kababayan yung pahayag niya. Ito yung pahayag niya. Grabe Sabi niya rito may nakita kang babae na gusto mong hindi kasalanan yun. Grabe. So kapag may nakita kang babae, maganda. Sabi nga ni Suntay, nag-init siya. At na-imagine mo na gusto mong sabi ni Topacio, hindi raw yon kasalanan. Sangayon ba kayo doon mga kababayan sa sinabi ni Topacio? Sa totoo lang mga kababayan, sabi kasi sa Biblia, i-quote ko lang yung Bible Sabi po doon, kapag tiningnan mo lang ng mahalay at tiningnan mo ng mahalay ang isang babae, yon ay kasalanan. Siguro wala nang Diyos itong si Topacio. Kasi alam ko nasa Biblia yun Tingnan mo lang na masama ang kapwa mo, pag nasaan mo lang, kasalanan na yon. Pero para kay Topacio na isang abogado, hindi daw yon kasalanan. Ito yung pahayag niya. Ito. Alright. Sabi ni Topacio, very minor yung sinabi ni Suntay. Ano ba sinabi ni Suntay? Sabi kasi ni Suntay, minsan nasa Shangri-La ako, nakita ko si Ann Curtis. Ang ganda-ganda pala niya. May desire sa loob ko na nag-init talaga. At na-imagine ko na lang na kung ano ang pwedeng mangyari. Pero syempre hanggang imagination lang yun. Ayun yung sinabi ni Suntay. At sabi naman ni Topacio, very minor lang yung sinabi ni Suntay. O kaya naman daw nagalit yung mga tao dahil gustong-gusto lang daw ng marami o ng publiko na ma-impeach si Sara kaya hindi nila maintindihan ang nasabi ni Suntay patungkol kay Ann. So tayo pa pala. Yung mga babae pa na nag-react, yung lahat po na nagalit, tayo pa raw, ang hindi makaintindi. Sabi ni Topacio, bakit daw? Hindi dahil kayo ay hindi matalino, kundi bulag kayo dahil gustong-gusto nyo ngang ma-impeach si Sara Duterte. Ano naman kinalaman ng impeachment ni Sara Duterte sa sinabi nito ni Suntay? Talaga naman sa totoo lang real talk. Itong si Sara Duterte ay malamang ma-impeach. Hindi dahil dun sa hindi dahil sa gusto ng tao. Kasi kung gugustuhin mo ng mga tao na ma-impeach Sara Duterte pero wala namang ebidensya, wala namang mangyayari. So kung ma-impeach man siya, dahil yun sa mga ebidensya, dahil po dun sa mga ginawa niyang mga kasalanan, dahil po dun sa sa pagwaldas ng confidential funds at iba-iba pang mga reklamo laban sa kanya. Hindi dahil gusto ng tao. Hindi yun Attorney Topacio Kasi kahit gusto ng tao, gusto ng mga kalaban ni Sara Duterte, sabihin na natin kalaban sa politika, kahit gusto nila na ma-impeach si Sara Duterte, pero kung wala namang basihan, kung wala namang grounds for impeachment, at yung grounds for impeachment ay panay-imbento, hindi totoo, wala ring mangyayari. So kung ma-impeach man si Sara Duterte, dahil po yun sa mga ebidensya, dahil po sa kagagawan niya mismo. So wag nyo sasabihin na gusto nyo kasing ma-impeach si Sara dahil kalaban ninyo. Hindi naman ma-impeach yan kung walang ebidensya Di ba?
So sabi Topacio, ang sinasabi lang daw ni Suntay ay ang puntos niya na hindi naintindihan. Diin ng abogado, hindi umano criminal offense sa mga nasabi ng mambabatas. Yung iniisip mo, hindi ka pwedeng hindi criminal offense. Sabi ni Topacio, hindi raw kasalanan ng kahit anong iniisip ng isang lalaki. So kapag ganun daw ang nasa isip mo, hindi raw yung kasalanan. Kahit anong sama ng iniisip mo, may nakita kang babae na gusto mong harapan na. Hindi kasalanan yon. Grabe to si Topacio, mga kababayan. Matapos ito, nagawa ng puntirehen ni Topacio at direkta niyang pagpinasaringan ng kapatid ni Ann na si Jasmine Curtis May tungkol sa naging reaksyon nito sa mga nasabi ni Suntay. O sabi ni Topacio, yung kapatid, bumanat pa. Si Jasmine Curtis na parang binabastos daw yung kapatid niya, hindi raw tama. Ngayon, ito, sabi ni Topacio. Kayo mga artista, mga ganyan, ikaw Jasmine, bakit ka nagpo-post ng bikini pictures mo sa social media, sa mga payagan? Hindi ba para ikaw ay sumikat? Ayun yung katokwiran ni Topacio, ha? Huwag mo sabihin art yun. Huwag mo sabihin ini-endorse mo yung brand ng bikini. Ayun pa yung pahabol niya. Okay, so dahil dito mga kababayan ay nag-react po etong si Jasmine. Ayan. Sabi ni Jasmine Curtis, dugyot ka. Naku. Dugyot daw etong si Atty. Topacio. Nainis siya sa mga sinabi ni Atty. Ferdy Topacio sa bikini pics niya. Ito, basahin nga natin yung basahin natin yung details, mga kababayan. Ayan. Tila na inis at direktang sinabing dugyot. Dugyot ka daw, attorney. Dugyot ng aktres na si Jasmine Curtis Smith si Atty. Ferdinand Topacio. Dahil sa mga naging pahayag nito tungkol sa pagpo-post siya ng bikini picture sa social media. Ito po yung post ni Jasmine Curtis Smith. Ayan, galit na galit siya. Kasi ayan po yung programa. Ayan, sabi ni Jasmine Curtis, yo, what the actual? What the? Dugyot ka. Ayan yung sabi ni Jasmine Curtis. Napatama dito kay Topacio. Ay, Topacio tuloy. Topacio. Ngayon, ito, tingnan natin yung mga sinabi ng ating mga kababayan. Mga comment ng ating mga kababayan. Sabi rito, manyak on the loose. Isa pa raw manyak itong si Topacio. Manyak on the loose. Pag ba nasa beach, kailangan nakapajama or long gown? Mabobong attorney din eh. Ayan mga kababayan, si Jasmine Curtis, nakabikini. Siyempre, pag nandun sila sa tabi ng swimming pool, nasa dagat, nasa beach. So tama naman sinasabi ng ating kababayan, kapag nasa beach ka ba, kinakailangan nakapajama ka? O kaya naka-long gown? Artist yan, kaya right niya yan, pero hindi para pag nasaan, kundi igalang ang kababaihan bilang kapwa-tao. Okay lang po yan, attorney. Ang masama kung ikaw ang magsusuot niyan. Anak ng teteng, kapag nagbikini to si Topacio, sigurado takbuhan ng mga isda dyan sa dagat. Dugyot daw Dugyot beach, magpapantulog po ba dapat? Tinatawa na ka ng mga tao. Bakit di ba nasa beach siya? Siguro dapat long gown isuot para di masira ang skin. Ayan. Hawa-hawa na. Si Atty. No case na naman. Ang daming linis-linisang jakulero dito. Patola sa babae. Oy, matuto kayong gumalang sa babae. Alam niyo, ito si Atty. Topacio, wala po siyang pinipili. Wala po siyang pinipili. Pero inyo, papatulan niya yung babae. At pagtatanggol niya yung binabanata ng mga kababaihan at ng mga netizens, etong si Suntay. Pero mo,
talagang pagtatanggol niya pa yung ginawa ni Suntay. So, ito nga yung sinasabi natin. Ganito talaga mga DDS. Pare-parehas ang isip nila. Tanggulan sila ng tanggulan, depensahan sila ng depensahan. Kasi nga, pare-parehas yung, yung kanilang isip. Birds of the same feather flock together. Parang si si Pulong Duterte. Saka mga DDS kasi mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo, kapag DDS ka, kahit mali na, kakampihan ka pa rin. Kahit ito ay hindi na sinasang-ayunan ng majority ng ating mga kababayan, todo tanggol pa rin sila. Ganyan ang mga DDS. Hindi na po pinag-usapan kung mali o tama. Basta kakampi nila, pinagdatanggol ang Duterte, ayan, pagtatanggol rin nila. Ganyan po ang style ng mga DDS. Kaya itong si Topacio, ganun din. Wala silang pinag-iba, pare-parehas. Etong kanilang kanilang mga ipinaglalaban. Ha? Kaya tuloy yan, nasabihan ka tuloy ni ni Jasmine Curtis, dugyot ka. Pati si Ivana Alawi binanggit, hintayin ko nga yung sasabihin ni Ivana Alawi. Nadamay pati si Ivana Alawi. Galit na galit to. Alam nyo kasi ito si Topacio. Producer to ng mga pelikula. Yung mga pelikula niya hindi naman bumibenta. Kaya siguro nagagalit siya doon sa mga artista na iba kasi nga siguro masama loob niya sa sa showbiz industry kasi nga hindi siya pumapatok. Yung mga pelikula niya hindi kumikita sa takilya. Meron nga siyang meron siyang grupo ng mga kababaihan na hindi ko masyado nakita pero parang may grupo siya ng kababaihan siguro kaparehas siya ring dugyot. Sabi ni Ann Curtis, dugyot. Dugyot ka. Dugyot ka. Sabi ni Jasmine Curtis. Another abnoy. Aray mo? Dugyot. Nice one. Ayan. Ito. Basta DDS sa Iglesia ni Cristo, kahit ano pa, basta't kapanalig sa grupo ng DDS ay kakampihan nila, kahit ito pa ay baluktot. Ganyan ang epekto ng impluwensya ng mga Iglesia ni Cristo dahil sa paglalabi sa mga ahensya ng gobyerno kung saan ang mga nanalong politiko gaya ng Pangulo ng Pilipinas, mga senador at mga kongresista ay napipilitang manghingi ng pabor sa Iglesia ni Cristo tuwing eleksyon. At kapag nanalo sila ay naobliga sila ng INC na magbayad ng utang na loob gaya ng pagpasok sa mga miyembro ng INC sa matataas na pwesto sa gobyerno. Ayan ang epekto ng black voting ng INC. Ang mga kandidatong senador na miyembro ng INC ay nakasisiguro kaagad 1.6 million na boto sa INC. So ito naman medyo INC naman ang binanatan nito. Dugyot versus Utog Didilis. Inggit lang yan. Magbikini ka rin daw, Atty. Topacio. Ayan mga kababayan yung update natin. Grabe pati si Topacio nakialam na rin. Pero expected naman yan kasi DDS sa mga ito. Ganito po mga DDS kahit mali na, kahit baluktot na, wala na sa katwiran, kakampihan pa rin nila, babaluktutin nila, yung mali, gagawin nila, ipipilit nilang tama pa rin. Ganyan po ang mga DDS. Kaya dito kay Dugyot, Atty. Topacio, sa totoo lang mas maraming kampi pa rin kay Jasmine Curtis kaysa sa'yo. Alam naman namin na kaya ka ganyan kasi nga DDS ka. Kapag DDS, dugyot. Ayan sabi ni Jasmine Curtis. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Palala na ng palala. Etong inumpisa ni Suntay. Sino-sino na ang sumasawsaw? Si Atty. Topacio sumawsaw na rin. Binanatan si kapatid ba naman yung kapatid ni Ann Curtis, binanatan. Imbis na mag-sorry na lang kayo kay Ann Curtis. Wala talaga to mga DDS na to. Mga walawenta. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.